Para sa mga hindi nakakaalam, lately nag-travel tayo sa Hong Kong kasama yung family natin. Sa unang araw nagtrabaho tayo and then the rest nagbakasyon at nagpahinga lang. Overall, sobrang nag-enjoy kami, sobrang napahinga, na-recharge, and yeah, nagkaroon ng core memories as a family. Kasi yun yung first travel namin ng kaming tatlo lang, no? Yung wife ko lang tsaka yung anak ko lang. And like I said, core memories. Pero hindi yun yung focus ng video na to. Kasi sa video na to, my goal is to share kung ano yung mga dinala ko sa trip na yun. And yes, that's right, uunahan ko na kayo, isang camera at isang lens lang yung dinala natin. That being said, huwag na nating patagalin to. Let's do it. By the way, quick disclaimer lang tayo ulit, no? Itong video na to, hindi ito sponsored ng kahit anong brand. Iba't ibang brands and companies yung babanggitin ko sa video na to, but like I said, hindi nila to sponsored. So lahat ng babanggitin ko, personally picked and personally ginagamit ko sila on a daily basis. Especially sa trip na to in Hong Kong. Pero shout out sa lahat ng brands na i-mention ko sa video na to. Okay, so simulan na natin, no? Let's start with the bag that I used. Ito yun. This is the Peter McKinnon Nomatic Luma backpack. Ito yung 18 liters nila, no? And so far, gamit na gamit ko itong backpack na to. Sobrang dami ko nang pinuntahan gamit ito. Dati favorite ko yung 25 liters nila na Peter McKinnon din. Pero nung dumating to, gustong gusto ko siyang laging ito na yung ginagamit ko kasi sobrang slim and sobrang hindi siya mukhang camera bag. You know what I mean? Kasi yung 25 liters, talagang sumisigaw na production ka parang ganun eh. Pero ito kasi parang casual, everyday bag lang talaga siya. Mas maliit siya no 18 liters compared sa 25 pero enough na sa akin yun eh. So yeah, maraming salamat sa Nomatic para sa bag na to. Sobrang ganda, sobrang gamit na gamit ko. And so far, my favorite bag when I travel. Wala na akong dalang sling bag, no? Ito lang talaga yung dala ko. Usually, may mga travel ako na nagdadala ako ng sling bag pa para mas magaang, no? Para pag quick errands lang. Pero sa trip na to, first time ko na nag-travel ng backpack lang yung dinala ko, walang sling bag. Okay, so done with the backpack. Tignan natin yung mga nasa loob nun. Nagdala rin tayo ng multi-tool para sa mga gamit natin. This is the Small Rig Film Riot multi-tool. Dinala natin siya kasi sobrang handy niya and sobrang kompleto niya for content creators. Kasi you'll never know kung kailan mo kailangan ng mga tools, no? And sobrang ganda nitong Small Rig Film Riot na to kasi curated and created talaga siya for content creators. Like lahat ng kailangan mo sa cameras mo, tripods, whatsoever, nandito. And true enough, no, sa travel ko sa Hong Kong, gamit na gamit ko to kasi from time to time meron kang mga kailangan i-adjust and maganda na nasa isang compact lang siya na tool. Not unlike before na ang dami kong dala. Ito ngayon, ito lang yung dala ko. Solve na to. And for me, ang ganda lang niyang tignan. Sobrang angas, the touch of red and silver, beauty and functionality. Lahat pala nung babanggitin ko, no, ililink ko sa baba para kung gusto niyo silang bilhin. And syempre, affiliate links yun. So, makakatulong kayo sa channel na to kapag ginamit nyo yung links na yun. Thank you in advance. Moving on sa ating microphone. Nagdala tayo ng microphone kasi just in case. And ako personally, no, kapag magta-travel, parang it's a must-have na magkaroon ka ng wireless microphones. Kasi siya yung pinaka-flexible and versatile in a way. And sa trip na to, yung dinala natin is yung DJI Mic Mini. Kasi nga sobrang compact niya, sobrang liit niya, and sobrang dali niyang gamitin. Literal na plug and play. And true enough, no, pinost ko to na nagkaroon kami ng podcast session sa gitna ng isang area dun sa Hong Kong. And ito yung gamit namin nun. Hindi ko pa natatapos i-edit yung podcast na yan kasi hindi naman seryosong podcast yun. Pero ang saya lang na nagawa namin yun using this microphone. So imagine kung hindi ko siya dinala, sayang naman yung pagkakataon. Kasi in a way, maraming natuwa dun sa pinost namin na ang cool nung idea na nakapag-podcast ka sa gitna ng area dun. So props to DJI Mic Mini for making that possible. Compact yet powerful and decent audio quality. Moving on to the next item, which is the Nitecore BB Nano. Siyempre, kung camera guy ka, lagi ka dapat merong dalang blower. And for a couple of years now, laging ito yung dinadala ko kasi nga maliit siya and sobrang powerful din niya para maalis yung mga dust at kung ano na pang dumi sa cameras, sa lenses and camera sensors natin. Sobrang ganda and sobrang
daling gamitin. Isa pa na dinala natin, actually lagi nating itong dala sa kahit saan tayo pumunta, no? Which is the ProGrade USB-C card reader. Kasi ito yung card reader na masabi mo talagang perfect for on-the-go situations. Kasi sobrang liit niya, sobrang plug and play lang siya, especially kung yung device mo is meron siyang USB-C port. So tulad ko na merong iPhone 15 Pro tsaka iPad Pro na merong USB-C port, perfect to, no? Parang kahit tasan kami, basta dala ko to, pwede ako mag-transfer ng files at mag-edit na ako right away. Discreet lang siya, no? Hindi yung parang nasa public ka, kitang-kita na, ano yun, talagang nag-edit siya. Ito talagang kahit nasa phone lang, sobrang low-key and sobrang hindi siya agaw pansin. Ito isa sa mga accessories na pag nasira to or pag nawala to, bibili talaga ako uli nito kasi sobrang gamit na gamit ko talaga to sa lahat ng bagay na ginagawa ko ngayon. So salamat sa ProGrade for sending this. Yeah, super helpful. Another thing na dinala natin sa Hong Kong is yung Nitecore NW5000. Snap-on na power bank siya para sa phone natin kasi ayun talaga parang yung power bank ngayon it's a necessity, no? Kasi nga kapag nagta-travel ka hindi mo alam kung kailan may outlet or whatsoever. And itong snap-on na to, surprisingly enough na siya. Meron pa akong dalang heavy duty na power bank, no, na de-wire naman yun. Pero surprisingly hindi ko siya nagamit kasi dito pa lang enough na siya. So hindi ko na i-mention yung isa. Ito na lang yung i-mention ko. So yeah, sobrang ganda nito. 5,000 mAh lang siya pero like I said, surprisingly enough siya sa buong trip namin. Syempre charge ko siya pag uwi ng hotel, no, pero on a daily basis ito lang, sapat na. Maraming salamat Nitecore for this snap-on power bank. And for me, ang ganda na itsura niyan, no? Parang carbon or ano ba yung itsura nito? Ganda na itsura. Parang sobrang angas. And dahil nga sobrang nipis niya, kahit na nakasalpak siya, nakakabit siya sa cellphone mo, pwede mo siyang ibulsa. And for me, that's important. Kasi para sa mga may anak, no, laging dapat libre yung dalawang kamay mo para asistahan yung anak mo, tsaka yung asawa mo. Ganun yun kapag tatay ka na, lahat ng mga small things na dati hindi mo na-appreciate mo na. Yeah. Moving on, ito, hindi ko to laging dinadala. In fact, first time ko siyang dalhin sa travel namin, no, which is yung tripod. Yes, first time ko magdala ng tripod. Kasi sa mga naunang trips namin, laging mini tripod yung dala ko. And nakita ko na hindi siya enough. So this Hong Kong trip namin, tong recent Hong Kong trip namin, nag-decide ako na magdala ng legit na tripod. Hindi pa rin bulky kasi ayoko pa rin ng bulky. Travel tripod pa rin yung dala ko. Pero standard size tripod siya. This is the Ulanzi X-Coman 0Y tripod. And I can't hype this enough, no. Sobrang ganda, sobrang naging worthwhile yung pagdala ko sa kanya doon sa Hong Kong trip namin kasi sobrang gamit na gamit talaga namin siya. Kasi tulad nga na sinabi ko, no, kaming tatlo lang yung nag-travel, walang family, walang friends or whoever. So kailangan talaga namin ng tripod kapag gusto namin yung mga shots namin. Kumpleto kami sa frame, no. So like I said, gamit na gamit ko tong tripod na to and sobrang dali niyang gamitin kasi maliit nga siya and sobrang bilis lang niyang i-adjust yung height niya and stuff. Sobrang dali lang niyang gamitin. So, sobrang na-appreciate ko talaga tong tripod na to. Again, first time ko siyang dalhin sa travel namin and you can be assured na after nung Hong Kong namin, lagi ko na tong dadalhin. Sobrang must have, no? Kung magta-travel kayo, isa yun sa mga sasabihin ko sa video na to, no, na kung magta-travel kayo, kung pwede, kung kaya, dala kayo ng tripod. Lalo kung kayo lang, wala naman kayong videographer, photographer. It's a must to have a decent tripod, no? As small as possible, tulad nito, sobrang liit lang yan, para hindi naman siya mahirap bitbitin. So, ang nangyari sa amin, everyday, nasa stroller lang to ni Noah, no? Para hindi ko rin siya bitbit sa backpack ko. Dahil nga maliit siya, kasya siya sa stroller. Kaya sobrang hindi rin ako nahirapan bitbitin siya. Tapos kapag gagamitin na siya, kunin ko lang siya from the stroller and then set up very quickly and yun na yun. So kung fina-follow nyo ako sa Instagram na makita nyo doon yung pictures and videos naming family all throughout the Hong Kong trip. And may mga nagme-message sa akin noon, pinost ko yun na paano kayo nakapag-pictures yun ng kasama nyo? Alam mo yan, sabi ko sa kanila, wala kaming kasama. Tripod lang kaya kami nakapagkuha ng shots together. Like I said, I really can't hype this enough. Sobrang gamit na gamit and sobrang love na love ko tong tripod na to. Sa studio and dito sa studio and even sa labas ng studio. Even sa labas ng bansa. You know what I mean? Kung sa mga maghahanap ng tripod, sobrang nire-recommend ko itong Ulanzi X-Coman na to. Sobrang liit, sobrang tibay. Kahit na malaking camera, kaya niya. And mapa-vertical, mapa-horizontal,
kaya nito. And lastly, sabi ko sa inyo, sobrang konti lang nung dinala ko. And first time ko yun, no? Kasi usually pag magta-travel ka, excited ka. So, dadala ka ng isang camera, dadala ka ng dalawang camera, dalawang lens. Alam mo yun, pang photo, pang video. Pero sa trip na to, we stayed minimal, no? Parang as konti as possible. Kasi nga, in-anticipate ko talaga na hindi magiging madali to. Kasi nga, kaming tatlo lang. No? Wala kaming magiging help from anyone. So, dito na tayo sa final gadget or final item na dinala natin. And I know ito yung pinaka-inaantay nyo kung ano yung camera and lens na dinala ko. And uulitin ko, no, ito lang yung pair, ito lang yung combo na dinala ko sa trip na to. Wala nang iba. As in, one camera, one lens. So, kung sa mga magtatanong sa akin na ano yung pwede nilang dalhin, no? Ano yung parang one camera and one lens to rule them all when you travel. Ano yung setup na yon? Ito yun. This is what I brought with me in our recent trip, no? The Sony a7 IV and Sony 24-70 G Master Mark II with a Nisi Swift VND Mist filter. I am telling you, kahit ako na-surprise ako na sobrang enough, more than enough actually itong setup na to. Para sa mga hindi nakakaalam, no, hybrid shooter ako na hindi ako photo lang, hindi ako video lang. Pareho ko silang gustong kunin, no, and maniwala kayo sa hindi, ito lang yung ginamit ko sa buong Hong Kong trip namin. Even ako nagulat ako kasi sa mga naunang trips namin sa Abu Dhabi, sa Dubai, dalawa lagi yung dala ko, no. Lagi kong dala rin yung Sony a6700. Pero sa trip na to, again, for the goal and anticipation na mahirapan kaming tatlo lang, isa lang yung dinala ko. And sobrang galing kasi enough talaga siya. Hindi ako parang sayang dinala ko sana isa pang camera. Hindi. Sobrang enough na to talaga. Especially kung alam mo kung paano siya gamitin for both photo and video. Enough talaga siya. More than good enough talaga. Together with the tripod, wala ka nang hihingin pang iba. So sa mga magtatanong sa akin, ano yung marirecommend ko na pwede nilang dalhin sa mga travel nila, no? Medyo mahal at sobrang overkill na tong setup na to for some kasi mahal talaga yung Sony a7 IV lang, tas mahal din yung 24-70 G Master. Pero kung talagang gusto mo mag-invest, gusto mo talaga ng sulit at hindi papalya at hindi ka i-disappoint, ito yon. Proven and tested. Like for real. In a way, nagkaroon nga ako ng ibang level of confidence na kapag sa next travel namin, confident ako na itong setup lang uli na to, pwede na siyang mag-survive talaga. Like, pwede ka na makakuha ng decent videos and photos. And sa totoo lang, di ba, na-mention ko nga kanina na sa unang araw, nagtrabaho pa nga ako eh. So, kahit na business or leisure travel yung gagawin nyo, I am recommending and I am a living testimony na enough yung setup na to. Well, syempre, ibang kaso kapag talagang travel photographer or travel videographer ka, hindi talaga magiging enough yung ganitong setup. Pero sa mga kagaya ko na casual travel content creator, pasok na to. So yun lang, no, ladies and gentlemen. Yun lang yung mga dinala ko sa Hong Kong trip namin. Ba't ko ba ginawa tong video na to? First and foremost, it's my joy and it's my desire lagi na i-share sa inyo yung rig na ginagamit ko. Kasi ako, nung nag-start ako, gustong-gusto ko yung mga ganong videos, no, yung nag-share sila ng gamit nila kasi at some point, may napupulot ako. Lalo na may mga nag-PM sa akin sa Instagram tsaka sa Facebook, ano yung mga nire-recommend ko. So ito yun, parang tong video na to, pwede ko na i-send sa kanila yung link na to para masagot ko sila once and for all. Another reason is sobrang natuwa kasi talaga ako na pwede pala yung ganito, no, na mag-travel ka and you don't overpack. No, sobrang enough na pala yung isang camera, isang lens lang, tripod, etc. Sobrang na-inspire tsaka sobrang tuwa ko na gusto ko siyang i-share sa inyo na kapag nag-travel kayo, you can not overpack and still enjoy and be able to capture decent photos and videos. So yun lang, no, sana natuwa kayo, sana sa next travel nyo may idea kayo kung ano yung mga dadalhin nyo. Again, yung mga links ng mga ginamit ko, lahat ng minention ko nasa baba. You can use the links so you can help the channel somehow. Again, maraming salamat and shout out to all the brands mentioned in this video. Yun lang muna for now. Sana may napulot kayo. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video. Bonus content lang, no, sa mga nagtatanong ko ano yung binili kong souvenir para sa sarili ko doon sa Hong Kong trip namin, dalawang items. First is itong microphone na to. This is the Sony ECM B10, no. Dito sa Pilipinas, parang yung SRP nito is nasa 15,000, pero sa mga reseller may makikita kang
like 13 or 12,000. Binili ko siya sa Hong Kong kasi it's only 8,000 pesos. No? Kinonvert ko na lang siya pero 8,000 lang siya. Brand new with warranty. So yeah, sobrang good deal kaya why not? And yung second thing na binili ko sa Hong Kong as a souvenir, hindi naman. Plano ko talaga siyang bilhin doon kasi nabalitaan ko nga na mura doon yung mga cameras, no? Is this one right here. Yung ginagamit natin for this talking head video since the start, which is the Sony FX30.